Mga estudyanteng magkakaanak na sawi ng salpukin ng trailer truck ang sinasakyan nilang tricycle sa Isabela. At isang rider naman sa Ilocos Norte ang nasunog kasama ng kanyang motorsiklo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagliwanag ang bahaging ito ng bypass bridge sa Lawag City, Ilocos Norte dahil sa nagliyab ng motorsiklo. Pero hindi lang yan ang nasunog dahil ang rider nito naabutan ng pagsiklab ng apoy matapos na maipit sa kanyang motor. Bago magliyab, sumalpok ang motor sa isang sasakyang nakaparada noon sa tulay. Tumilapon pa ang angkas dahil sa lakas ng impact. Isinugod siya sa ospital pero ang rider bigong maisalba dahil sa laki ng apoy. Sumuko na sa pulisya ang driver ng nakaparadang sasakyan. Depensa niya, itinabi niya lang ang kanyang sasakyan dahil naubusan ito ng gasolina. Nag-hazard light naman daw siya at sumisenyas pa noon sa ilang motorista gamit ang kanyang cellphone flashlight. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Ganito ang nangyari sa tricycle nila. Grabe, what's up? Sa hiwalay na aksidente naman sa Santiago City, Isabela, halos mayupi na ang tricycle na ito matapos masalpok ng trailer truck. Patay ang 4 na estudyanteng sakay ng tricycle. Pauwi na sana noon galing eskwela ang mga biktima at ilang metro na lang bago makababa ay sinalpok naman sila ng truck. Magkakapatid ang 3 sa mga biktima, minsan naman nila ang isa. Nakaligtas naman ang tricycle driver. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima. Hawak na ng pulisya ang truck driver na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May hamon ang chairperson ng House Committee on Justice kay dating Congressman Zaldico kung totoo nga posible siyang maging testigo sa isang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw umuwi muna siya ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Zaldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue. Ang pasabog daw na testigo ng grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi raw basta-bastang makakaharap sa kamera. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na chairperson ng House Committee on Justice. Kung gusto raw tumestigo ni dating Congressman Zaldico, kailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Pero hindi ba pwedeng via video call na lang ang pagtestigo at gawin ang panunumpa sa Embahada ng Pilipinas kung saang bansa man naroon si Ko? I haven't seen that under the rules. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Ang huling lokasyon ni Ko ay sa Lisbon, Portugal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, si Ko ang nagdawit kay Pangulong Marcos sa bilyon-bilyong pisong insertions at kickback umano sa 2025 budget, bagay na dati nang itinanggi ng Malacanang. Sa ngayon, sa 3 impeachment complaints, iisa pa lang ang opisyal na natanggap ng Office of the House Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint hindi tinanggap noong Huwebes ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Sheloy Garafil para tumanggap ng award. Kung magpang-apang-abot yan sa plenary, it depends kung alin ang unang makakarating sa Justice Committee. If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, applying the Francisco ruling, it already bars the 2 subsequent complaints. Kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time,
the 3 impeachment complaints to the Justice Committee. This is my opinion. We will be prompted to consolidate all those 3. Patuloy naming sinusubukang makuna ng pahayag ang kampo ni Ko at Secretary General Garafil. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nahulikam sa dagat sa Mindanao ang isang uri ng alimango na tila stuck sa isang lata ng sardinas. Nakakaaliw man sa unang tingin, pero alam niyo bang isa ito sa mga nakakabahalang epekto ng irresponsableng pagtapon ng basura? Kuya Kim, ano na? Basta ng latang ito, abay gumagalaw mag-isa. Pero kung titignang maigi, yan ay dahil dito naglulungga ang isang hermit crab. Ang video kuha ni Ronnie habang papauwi raw sa kanilang tahanan sa Surigao del Sur. Ang mga hermit crab may malalambot na abdomen at umaasa lamang sila sa mga inabandonong mga shell para sa kanilang proteksyon. Pero marami sa mga hermit crab napipilitang magtago sa mga artificial shell. Ang kaso, marami sa mga yan, gaya nitong lata, basura ng tao. Napakadelikado rin ito, lalo't ang mga lata may matatalas na bahagi. At alam niyo bang hindi lang ito ang maaring masamang epekto ng hindi wastong pagtapo ng basura? Ang littering o hindi wastong pagtatapo ng basura, hindi lamang nagdudulot ng polusyon. Maaring din itong maging banta sa mga hayop. Ang mga plastic na basura sa ating karagatan, maaring maka-injure ng mahigit 600 species ng hayop na nabubuhay sa dagat o malapit sa dagat. Kaya huwag basta-basta magtapon ng basura. Sapagkat ang ating kapabayaan, dulot ay panganib sa kapaligiran. Ang responsableng pagtatapon ng basura, simpleng hakbang para maprotektahan ang kalikasan at mga nilalang na umaasa rito. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mas motivated daw maglaro ngayon sa WTA 125 ang Pinoy tennis ace na world number 49 na si Alex Ayala. Lalo't gaganapin ang kompetisyon sa Rizal Memorial Sports Complex. At posible raw manood ng laban si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si JP Soriano. Lakas at liksi. Yan ang pinakita ng Pinoy tennis ace at world number 49 Alex Ayala sa practice game kaninang umaga sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court, ang venue ng WTA 125 Philippine Women's Open na aarangkada na sa Lunes, January 26. Nakalaro niya sa practice game sina Lulu Sun ng New Zealand at Solana Sierra ng Argentina. Ngayong hapon, all smile si Alex sa kanyang media day. I'm here, I'm home, I'm so happy to be here. I am alongside so many great Filipino athletes here at the draw. So I hope you guys can come out, support, and pray for us. Mas motivated than ever daw si Ayala dahil alam niyang home court ang lalaruan niya. So surreal to have a home tournament and to see it come to life. Parang kung kailan lang ang layo-layo nitong dream na to. 12 taong gulang lang si Alex Ayala nang huling makapaglaro at makapag-ensayo dito sa Rizal Memorial Sports Complex at sa kanyang pagbabalik para sa WTA 125, isang mural po ang itinayo kung saan makikita iba pang sports icon gaya ni Manny Pacquiao, Heidelin Diaz, Carlos Yulo at ngayon ang patuloy na gumagawa ng kasaysayan si Alex Ayala. I feel very flattered, no? Especially being alongside so many great names. I think that's the first mural for me, so you know, it's a new experience, it's new emotion. So I am very proud to do what I can. Sasabak sa susunod na linggo si Alex at posible raw manood si Pangulong Bongbong Marcos. He said, I want to watch Alex if given the opportunity and given the right timing. Ngayong araw nakita namin nag-iensayo ang ilan sa mga tennis stars sa Rizal Memorial Sports Complex. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good vibes ang hatid ng isang pusa na may kakaibang tambayan. At animoy nagkarera naman ang 2 pusa sa isang paaralan dahil sa cat food. Ang mga usapang pets, tinutukan ni Jonathan Andal. Animoy nasa Meow Raton ang mga pusang sina Siwan at Situ. Nang salubungin ang nagpapakain sa kanilang cat lover na si Hughes Cooper Olive Amega. Tuwing tatawagin niya, talagang paspas ang takbo ni na Siwan at Situ. Siwan!
Araw-araw niya raw binibisita at pinapakain kahit weekends at holidays ang mga pusa na pinanganak at nakatira sa eskwelahan. Ang puspin na si Ginger Boy parang nag-cosplay as si Nando Ming Rice. Rice cooker at mangkok kasi ang hilig niyang higaan na kahit saan pa nakapatong, doon talaga siya hihilata. Pinusuan ng netizens ang poging si Ginger Boy pero may tanong ang ilan. May nagsabi na ka-lowered ka daw. Kwento ng kanyang fur mom, kuting pa lang si Ginger Boy, maikli na talaga ang mga paa niya. Maraming netizens naman ang naantig sa isang aso sa General Santos City. Behave lang kasi siya sa paghingi ng pagkain sa mga customer ng isang karinderya. Para mapansin kasi itinataas niya ang dalawa niyang paa na para bang nagsusumamo. Sinabayan pa yan ng kanyang tila puppy eyes. Cuteness overload naman ang hatid ng fur babies na sina Peanut at Butter. Kahit anong okasyon kasi game ang Golden Retriever at Labrador Retriever duo na magsuot ng mga costume. At sabay sa pag-pit senyor nitong Sinulog Festival, naging instant pet attraction ang dalawa sa mga Cebuano at turista. Ayon sa kanilang fur parents, bukod sa pagbibigay saya, gusto rin nilang hikayatin ang mga kapwa fur parent na maging responsableng pet owner. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Muntik nang bumati ng best wishes ang malalapit na kaibigan ng kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Bumida kasi ang dalawa sa isang music video na tila married couple. Ready na ba silang totohanin yan? Alamin sa aking chika. Tila may maagang Valentine's pampakilig ang kapuso sweethearts na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Animoy wedding bells are ringing talaga. Bida ang dalawa sa music video ng latest song ng grupong Ben and Ben. Caption ni Gabby sa kanyang post, naging emosyonal daw sila ni Khalil pagkarinig sa kanta dahil it felt so close sa kwento nila. Isa raw itong love letter to the person you chose to commit to, grow with, and build a life with. Foreshadowing ang comment ni newlywed kapuso star Carla Abellana. Magko-congrats na sana ako. Ang comment naman ni It's Showtime host Darren Espanto. Actually, nakakatawa kasi ang dami ding nag-akala na totoo siya. Pero we made it clear that it's really for the music video. Pero Gabby, malapit na bang maging totoo ang eksenang ito? Tanungin natin si Khalil. Wala ba? Tsaka na lang kami, kalma lang kami. Alam mo yun, parang we're super secured naman sa isa't isa na hindi namin kailangan magmadali, mag-worry. Okay naman kami. Excited naman si Gabby at palapit na ng palapit ang finals night ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Unexpected daw ang mga nangyayari ngayon at magiging mas mainit pa ang mga tagpo sa reality show. Malapit-lapit na ang pagtatapos pero dami pa rin exciting kasi recently nagkaroon ng wild card zone na nadagdagan na naman sila and mas marami pang house guest na darating. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Carl. Thank you, Nelson.